Hello po, good morning. Ang government ay itinatag para magkaroon ng kaayusan sa lipunan, ma-uphold yung justice, magawa yung mga bagay-bagay na makakatulong sa pag-unlad ng ah, bansa para maging maayos ang pamumuhay ng mga tao. At marami pa, no? But ang isa dito ay ito yung mag-unify sa mga tao in times of emergency. Halimbawa, ang isang bansa ay sinasakop ng isang ng another country. Then ang government ang siyang magtatag ng mga magtatag ng kasundaluhan, magtatag ng depensa para maipagtanggol ito, ano. Okay. Kaya talagang nararapat lang na ang mga tao ay magkaisa behind their government. Lalong-lalo na sa ngayon, siyempre talagang marami yung mga bagay-bagay na pwedeng gawin na makakatulong sa lipunan na hindi kayang gawin ng mga individual lamang. Okay? Kaya dapat nga ang government, pagkatapos mga mamamayan, then tulong-tulong yan for the good of the country. So, yan. Kaya bilang suporta natin sa ating government, nagbabayad tayo ng taxes, kung ano yung mga rules and regulation ay ginagawa natin. Dahil ang logic dyan, yung pagsunod natin is for the good of the country. Ngunit kung minsan, ito yung nakikita natin, ano, may mga elemento sa government na hindi nakakatulong o kaya'y kung makakatulong man, very minimal. Okay. Just like ito, ano, ito yung napapansin ko through our analysis, through our observation. Hindi tayo expert na sa larangan ng politics. Ngunit maliwanag naman na ito, ano, ang Senado ay as if hindi ginagawa yung supposed to be mga kabutihan for the people. Okay? In fact, as if nandyan lang, wala lang. Basta yan, binoto sila, kinukuha ng ano, kinukuha nila yung kanilang sahod, ini-enjoy nila yung kanilang privilege as senators. So as if ganun lang, although may mga ilan na nakikita ko na talagang nagtatrabaho for the good of the country, ano. In fact, ang Senado ay yung dapat dyan yung mga tao na talagang magagaling, yung talagang yung kanilang wisdom, yung kanilang knowledge sa mga iba't ibang bagay ay angat sa karamihan mga Pilipino. In fact, kung totoosin natin, yung House of Representatives ay kwan lang yan,
kung ikumpara mo sa Senate, by theory, ay hindi hindi dapat lampasan yung Senado dahil nga yung Senate, yung nandiyan yung mga magagaling na tao na supposed to be gumagawa ng batas sa atin. Ngunit sa nakikita natin, baliktad yata, ano. Okay, through real talks lang. Tingnan ninyo, as far as knowledge is concerned, halimbawa, i-compare mo ang kaalaman nito, yung wisdom nitong si Padilla kay Ako. Okay, i-compare mo yung i-compare mo yung knowledge nitong si Congressman Luistro kay halimbawa itong si Cayetano. I-compare mo yung knowledge ni Estrada diyan kay Paduana, Congressman Paduana. I-compare mo yung knowledge ni Senator Bato kay sino pang kay Ajong, Representative Ajong. So napakalayo naman, baliktad. Okay, sa totoo lang, discouraged tayo sa mga nakikita natin sa ating Senado. Although sinasabi ko nga may mga nagtatrabaho, like for example itong si Risa Hontiveros, talagang sinisikap niya na maggawa yung mga bagay-bagay na makakatulong sa atin. Ginagawa niya yung mga bagay-bagay at least expose itong mga graphang corruption, etc. no? Okay. Ngunit tignan natin. Okay. Halimbawa, itong sina Bato, Bongo, Padilla, etc. Puro issue ay sa palagay ko talagang mali. At saka ang focus ay hindi sa bayan. Okay? Tignan ninyo yung kaso ni Kibuloy noon. Talagang may warrant of arrest kay Kibuloy na ibinigay ng korte. Ngunit tignan mong tatlong kung yung mga grupo ng mga ito. So, dinidepensahan si Kibuloy. Sinasabi, due process. Anong due process dyan? Mayroon ngang search of warrant na na-issue ng korte. So, imagine, si Pastor Kibuloy na nanggugulo, na naging ugat ng maraming mga katiwalian, na nagbibigay sa atin ng shame. Oo, kaya ipinapahaya tayo sa buong mundo. Idinidepensahan nitong mga okay. Sino pang mga pagkatapos ngayon naman itong si Vice President Duterte, Inday Duterte. Maliwanag naman na na may anomalya na nangyari. Okay. Ngayon, na lang natin, sana huwag depensahan, kundi siguro tutulungan itong Vice President na maipaliwanag yung mga sinasabing anomalya. Okay?
Kasi ang nangyayari, iniimbestiga nga yung mga anomalya. So, ang laging rason ay pinopolitika. Dapat hindi yan ganyan ano. Gising na tayo Pilipino. Halimbawa, may nagkasala, then iimbestigahan, then agkakaroon ng proseso para malaman yung nangyari. I-strike out na natin yung laging pinopolitika. Okay? Yung rason ay laging pinopolitika. So, mali yan, ano. Sana kung ano ang dapat, halimbawa, nagkasala ang isang tao, iimbestigan, din ma-find out na nagkasala. Then, wala na yung sinasabing pinopolitika. Kung halimbawa, inimbestiga, wala naman kasalanan, so, yan, linisin yung pangalan o reputation niya, no? So, ganon ang kwan. At tayong mga Pilipino, tignan natin nga ang ginagawa ngayon ng Senado. Okay. In fairness nga, may mga akita tayong matatalino rin dyan. Matalino itong si Chis Escudero sa pagsasalita niya, sa mga sinasabi niya. Very good ang may wisdom siya. Okay? At ilan pa diyan talagang may but may ilan diyan na talagang below as far as competence is concerned. Hindi nararapat. Kaya next election sana magpili tayo ng mga deserving, kahit na bago, kahit na mga hindi sila sikat, basta inakala natin na may kakayahan, sincero sincero sa kanilang adhikain na tutulong sa pag-unlad ng Pilipinas. Suportahan natin sila, ipoto natin sila. Pero yung mga nakikita na natin na may record, okay, puro ang tinutulungan ang mga lumalaban sa gobyerno, ay naku naman, it's time i-strike out natin sila. Huwag na natin silang iboto, but give chance to others. Ngayon, kung halimbawa yung napili natin next time hindi rin pala tumutulong, din mag-re-elect sila, wag natin silang iboto. Mag-pick up na naman tayo ng panibago. Hindi yung alam na natin na ang dami na ng bad record, yet nandoon pa rin, ano, dahil nakita natin na sumasayaw sa kanilang political advertisements. Hindi na sana ganon. Okay? Muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.